Dear Lola Basyang, kumusta na kayong lahat? Ako si Cristina de la Cruz pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tin. Tubong Masbate pero kasalukuyang nakatira dito sa Carmona, Cavite. Hindi na bago sa akin ang kababalaghan, Lola Basyang, dahil sa pamilya namin ay maraming beses na kaming nakaranas nito. May engkwentro kami sa aswang at meron din sa engkanto. Lola Basyang, lumaki ako sa normal na pamilya na pinamumunuan ng misteryosong haligi ng tahanan. Tubong Masbate ang aking ama. Tahimik, pero mapag-obserba. Sa buong buhay ko ay hindi ko siya nakitang tumawa at ngumiti man lang. Bihira lamang niya kaming kausapin. Mahilig din siyang mag-isa. Madalas siyang tumambay sa maliit niyang kwarto sa labas ng aming bahay. Walang nakakapasok doon kahit pa si Mama. Very restricted ang lugar na yon at si Tatay Lito lamang talaga ang nakakapasok doon. Pero isang beses habang wala si Tatay Lito, ay naisipan kong puntahan ang kwarto niya sa labas ng bahay out of curiosity. Nagkataon namang hindi nakakandado ang pintuang papunta roon. Pagpasok ko sa kwarto, agad akong kinilabutan. Madilim at mabigat sa pakiramdam. Wala kasi itong bintana kaya pagpasok mo ay para kang maso-suffocate. Naisip ko tuloy na paano kaya nakatatagal si Tatay Lito sa loob nito. Inobserbahan ko naman ang paligid. Nakita ko lamang doon ay isang kama, isang drawer, at isang electric fan na lumang-luma na pero malinis. Sa kabuuan ay malinis naman ang kwarto. Yun nga lang ay madilim at pakiramdam ko noon ay hindi ako nag-iisa sa loob. Hanggang sa na-curious ako doon sa drawer. Agad ko yung binuksan pero nagtaka ako kasi wala itong ibang laman maliban na lamang sa isang kahon na gawa sa kahoy na binarnisan ng kulay dark brown. Pagbukas ko noon ay lalo akong nagtaka dahil nakita ko na ang laman na lamang noon ay mga posporo. Pero Lola Basyang, hindi ito pangkaraniwang posporo. Mas malaki ito kaysa sa mga posporong nabibili natin. Kasing laki ito ng ballpen at ang pinakadulo niya ay kasing laki ng hinlalaki. Kukunin ko sana yon nang biglang may naramdaman akong pumasok sa kwarto. Tin, anong ginagawa mo dito? Bitawan mo yung posporo. Galit na wika ni Papa sa akin. Agad naman akong humingi ng sorry sa kanya at hindi ko naman intensyon na kunin ang mga posporo. Pero hindi naman nagalit si Tatay Lito sa akin at sa halip ay meron siyang inamin sa akin. Hindi pangkaraniwang mga posporo yan. Hagimat ko yan. Pagkatapos noon ay kinuwento niya sa akin na kaya pala siya umuuwi ng Masbate. Kada buwan ay para kumuha ng mga posporong agimat niya. Ginagawa raw ito ng kilala niyang babaylan sa lugar nila at mabisa raw itong pantaboy ng mga masasamang nilalang o elemento. Pagkatapos noon ay meron siyang ikinuwento sa akin na kanyang naranasan maraming tao na ang nakakalipas noong isa pa siyang magsasaka na nakatira sa probinsya ng Masbate. Kasama pa niya noon ang una niyang pamilya. Second family lamang niya kasi kami. Siya nga pala ay hindi ko na lamang sasabihin ang eksaktong baryo kung saan siya naroroon at siya ang tinuturing na pinuno ng mga tao doon. Noong mga panahong iyon ay hindi pa uso ang mga debatong paninde at hindi kagaya nitong kasalukuyan nating panahon na marami na ang modernong paninde. Taong 1999, El Nino ng mga panahong iyon, ang mga pananim ay hindi na umaabot pa sa rurok ng pagsibol dahil kulang sa tubig. Naghirap ang mga tao sa baryo nila Tatay Lito noon. Iilan ay naging animoy, mabangis na lobo dahil sa gutom
kaya nakagagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Pero si Tatay Lito at 10 ng kanyang mga kasamahan ay nanatili sa iniingatang dignidad. Kilala kasi siyang gumagawa ng mga posporo. Bukod kasi sa pagsasaka, ay natutunan niya itong gawin sa pamamagitan ng mga sinong nakapunta sa lugar nila. Ang mga ito ang nagturo sa kanya para gumawa ng produksyon ng posporo. Hanggang sa natigil nga ito dahil ninais niyang protektahan ang bukirin nila sa mga masasamang loob. Ang sinasabi niya noon ay ang mga tao raw ay sadyang gahaman sa kapangyarihan. Dahil sa taglay na epekto ng tagutom ay pinag-aralan ng iilang mga tao ang itim na mahika. Ang ilan ay nagpasakop sa mga hindi nila kauring tao. Marami ang nakatirang pamilya sa baryo nila ang hinihinalang aswang. Isang gabi noon ay inabutan ng takip silim sina Tatay Lito at mga kasamahan niya sa pagbabakod ng lupain. May mga kakaibang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Bagamat hindi sila natatakot, ay nababanaag niya ang sindak sa mga kasamahan nang biglang lumitaw ang isang kabaong sa harapan nila. Nakalutang iyon na animoy may sariling buhay. "Tatay Lito, may kabaong!" Sigaw ng isa niyang kasamahan habang itinuturo ito. Dali-dali na lang nilang nilabas ang matatalim nilang mga itak upang sagupain iyon. Subalit pinigilan ito ni Tatay Lito dahil ang anumang bagay na matatalim ay hindi uubra. Sa baba lang yon. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Tatay Lito?" Pagtataka ang tanong ng isa niyang kasamahan at sinabihan daw ito ni Tatay Lito na may mamamatay sa atin. Hindi man sa hanay natin, kundi sa isa sa mga kapamilya natin. Pagkawika raw ni Tatay Lito ng mga oras na iyon, ay bigla na lang nawala ang kabaong at napalitan ito ng puno ng saging na lumapat na lamang sa lupa. Mas ikinasindak ng mga kasamahan ni Tatay Lito ang babalang iyon dahil maaring ang kamatayan ay hindi kailanman mapipigilan. Subalit kung may paraan ay kanilang susubukan. Lumipas ang 2 araw ay namatay ang anak ng kanyang kasamahan. Naghinagpis sila dahil wala pang kamuang-muang na paslit. Nagpulong sila sa maliit na unit na itinayo ni Tatay Lito upang solusyonan ang mga babala at pangitain. Kaya nakabuo sila ng isang desisyon na magpunta sa bantog na babaylan noon. Pero ayon kay Tatay Lito, ay alam niyang hindi sila basta-basta makakaapak sa nasasakupang lupain ng babaylan. Isa lang naman itong ordinaryong tao na kagaya nila, ngunit marami ang nalalaman sa orasyon, sumpa at mahika. Hindi raw ito nakikipagkaibigan kahit na kanino maliban na lamang kung maganda talaga ang intensyon mo sa kanya. Maagang naghanda sina Tatay Lito at 2 pa niyang kasamahan. Siyempre, hindi raw sila basta lamang naghanda kundi napaghandaan na rin nila ang kamatayan. Sa pagtapak pa lamang nila sa lupain ng babaylan, ay may sumalubong na agad sa kanilang malaking aso na may tanikala sa mga leeg. Mababangis ang mga ito kaya agad na binunot ng kasamahan niya ang nag-iisa nilang pistol. Pinaputukan ang isa ngunit hindi tinamaan. Kilabot ang naramdaman ng mga oras na iyon dahil malalakas ang mga asong iyon. Walang panlaban sa mga iyon kundi laman ng tao lamang. Ayon kay Tatay Lito ay nakagawa siya ng masakit na desisyon upang malampasan lamang ang mga aso. Tinaga niya ang isa sa mga kasamahan niya upang ipain sa mga aso. Hindi na nagulat ang isa pa niyang kasamahan dahil simula pa lamang pag-alis nila
ay napag-usapan nila ang pagsasakripisyo ng kanilang mga buhay. Hindi nga sila nagkamali dahil nang ihagis nila ang duguang katawan ng kasamahan ay kaagad na nilantakan ito ng mga gutom na aso. Dali-dali silang umiskapo sa lugar na iyon hanggang sa nakarating na nga sa mismong hinihinalang bahay ng babaylan. Ang bahay na payak ay nakatindig sa malaking bato sa tabi ng malaking kahoy ng balete. Ayon kay Tatay Lito ay namangha sila sa kagandahan ng lugar. Samut-saring palamuti ang nakasabit sa mga sanga ng balete. Lola Basyang, magmula nga roon sa pintong kahoy, ay bumungad sa kanila ang matandang nakasuot lamang ng formal na damit. Normal lamang ang itsura nito. Hindi mo raw malalaman na babaylan ito. Iba kasi ang naiisip nila noong mga panahong iyon, na ang itsura ng babaylan ay mahaba ang buhok na nakasuot ng makalumang damit. Tinitigan lang sila nito at pagkatapos ay nagsalita na halatang paos ang boses. "Anong tinatayo nyo diyan? Hali na kayo at pumasok na't baka maabutan pa kayo ng mga aso kong gutom. At sa palayo pa lamang kayo ay alam ko nang maganda naman ang hangarin ninyo sa pagpunta sa akin. Isinakripisyo nyo pa ang isa ninyong kasamahan." Hindi na nga raw sila nagulat sa sinabi nito at nahulaan pa nga ang ginawa nila. Nang makapasok sila sa loob, ay normal din ang kalooban ng bahay. Sinabi na nga nila ang talagang pakay nila. Naintindihan ito ng babaylan, kaya humingi ito kay Tatay Lito ng kanyang posporong dala. Kaagad itong ibinigay ni Tatay Lito. Pagkatapos ay naghintay sila ng ilang oras. Nang lumabas ang babaylan sa isang silid na sagrado, ay muling ibinigay sa kanya ang posporo. Subalit nagliliwanag ang mga liha nito sa tagiliran. Ang sabi ng babaylan ay matinding orasyon at dasalang ibinasbas sa kahanang posporo. Bawat kiskis ng palito sa mga lihang ito ay maglalabas ng bagsik na liwanag na maaring umanong makagapi sa babala o kahit paman sa mga nilalang na hindi nakikita. Pagkatapos nilang magpasalamat sa babaylan, ay binasbasan pa sila nito ng proteksyon sa mga alaga nitong aso. Tahak-tahak na nila ang daan pabalik sa kanila. Ngunit nauulinigan ni Tatay Lito ang mga pumapag-aspas sa himpapawid. Inalerto niya ang kasamahan upang maging handa sa nakasunod na nilalang sa itaas. Hanggang sa may naaninag silang mga aninong nagkukumpulan sa madilim na bahagi ng kagubatan na hindi natatamaan ng sinag ng buwan. Papalapit ito sa kanila kaya agad na binunot ang itak. Nagimbal na nga raw sila ng mga oras na iyon sapagkat ang mga nilalang na iyon ay aswang. "Papatayin nila tayo, Tatay Lito." Takot na wika ng isa niyang kasamahan habang nakaambas sa papalapit na mga aswang. Kitang-kita ng mga mata nila ang mababagsik na anyo nito. Pero malakas na nagsalita si Tatay Lito at tinanong ang mga aswang kung makakaintindi man. "Anong kailangan ninyo sa amin? Wala kaming atraso sa inyo para harangin at nais lang namin ang tahimik na paglalakbay." Ngunit nang magsalita ang isa sa mga aswang, ay nalaman nila ang pakay. Iyon ay ang posporo. Ibigay raw sa kanila ang dapat na sa kanila, ibinigay ng babaylan. Ngunit nagmatigas si Tatay Lito dahil kung maganda ang intensyon nila, ay ibinigay na dapat sa kanila iyon. Noong oras na iyon ay nakipagbuno raw sila sa mga aswang. Ginamit ni Tatay Lito ang posporong mga agimat na binasbasan ng babaylan.
pagkakuha ay kumuha siya ng 4 na palito at mabilis na ikiniskis sa nagliliwanag nitong liha. Pagkasindi nga ng mga palito ay naglabas ito ng mga nakakasilaw na liwanag at halos masunog ang mga balat ng aswang. Eksaktong nasa harapan nila ang mga aswang dahil nauna itong sumugod. Segundo lang ang pagitan ng pagtaga sa mga ulo ng aswang at agad na bumalik sa anyong tao ang mga ito, pero wala ng buhay. Nalagpasan nila ang mga aswang. Subalit ang kasamahan ni Tatay Lito ay nanghihina na dahil sa mga matutulis na kamay na bumaon sa dibdib nito habang nakikipagbuno sila sa mga aswang. Papasikat na ang araw na mga oras na iyon hanggang sa nawala na nga ng hininga ang kasamahan nila. Napagtanto na lamang ni Tatay Lito na kahit may agimat na magpoprotekta laban sa mga ito, ay kinakailangan pa rin ng dobleng pag-iingat dahil ang agimat ay nakabase lamang sa tiyempo ng paggamit nito. Nakauwi ng matiwasay si Tatay Lito na dala-dala ang bangkay ng kasamahan. Ikinuwento niya ang mga nangyari sa daan. Pero kahit papaano ay natutuwa ang mga kabaryo niya dahil sa magandang idinulot ng pagpunta nila sa lupain ng Babaylan. Ang mga sumunod na pagpapakita ng kabaong ay hindi na agad ito umubra dahil iyon sa agimat ng posporo. Lola Basyang, iyon ang madalas ikwento niya sa amin noon. At tandang-tanda ko pa ang bawat detalye hanggang sa ngayon. Siya nga pala, kung tatanungin ninyo bakit kami naging second family at nasaan na ang unang pamilya ni Tatay Lito. Namatay kasi ang naunang pamilya ng aking ama dahil sa isang trahedya sa dagat. Nasangkot kasi sila noon sa isang aksidente sa dagat at naubos ang buong pamilya niya. Kaya nagpamilya siya ulit para maibsan ang sakit na nararamdaman niya dulot ng trahedyang iyon. Samantala dumating ang araw na kinakailangan ni Tatay Lito na bumalik ng Masbate dahil paubos na ang kanyang agimat at kailangan na niya ulit kumuha ng panibago sa babaeng kaibigan niya. Pero bago umalis ang aking ama, ay binilinan niya si Mama at kaming mga anak niya na huwag kaming lalabas ng bahay pagsapit ng 6:00 ng gabi at huwag daw kaming magtitiwala sa mga estranghero. Kinabahan pa nga ako nang sabihin ni Tatay Lito na siguradong sasamantalahin ng mga kaaway niya na wala siya para guluhin at pagtangkaan nito ang mga buhay namin. Naghigpit sa amin si Mama at sinunod namin siya dahil na rin sa takot. At tuwing gabi, Lola Basyang, ay nakakaranas kami ng mga kababalaghan, mga umaakyat sa bubong namin, mga naririnig naming pagaspas ng malaking ibon, mga pagkatok sa pinto, at mga bintana namin mula sa labas. Lahat ng iyon ay nararanasan namin kapag sumasapit ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw. Pero palaging sinasabi ni Mama sa aming magkakapatid na huwag daw naming pansinin iyon. Ngunit kapansin-pansin ang pagkataranta ni Mama. Napansin ko rin yung mga unusual na nilalagay at sinasabit niya sa mga pinto at bintana ng bahay namin, katulad na lamang ng mga bawang at asin. Nagtatago din siya ng mga itak sa ilalim ng kama namin. At bilang panganay, ako ang madalas na bilinan ni Mama na kapag may nakapasok sa bahay namin, ay huwag daw akong magdadalawang isip na hampasin ito ng buntot. Pagi na nakalagay sa likod ng pinto ng kwarto namin at hagisan ng asin ang sinumang pumasok na hindi namin kilala. At
kung may marinig man kami na boses mula sa labas at tinatawag ang pangalan namin, huwag daw naming kakausapin o titignan sa mata dahil hindi raw mga tao yon. Isinaulo ko naman ang lahat ng bilin ni Mama sa akin. Pero isang gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Tulog ang lahat maliban sa akin na nagising sa aking pagkakatulog matapos akong makarinig ng kaluskos mula sa labas. Sumilip ako sa bintana at laking gulat ko nang makita kong nakatayo sa labas ng bintana ang isang babaeng matanda na nakasuot ng itim na bestida. Iha, kagagaling ko lang sa malayo. Baka pwedeng makahingi ng tubig na maiinom. Kanina pa ako nauuhaw at pagod na ako sa mahabang biyahe. Sabi nito sa akin. Ang mali ko, Lola Basyang, ay nagkatinginan kami ng matandang babae. Nakalimutan ko yung bilin ni na Mama at Tatay Lito na huwag titignan sa mata ang estranghero. Dahil sa nagkatinghinan kami ng matandang babae, ay para akong nawala sa sarili. Yes, isip ako pero nawala agad sa isipan ko yung mga bilin sa akin. Plus, agad-agad ako nagtiwala sa matandang babaeng estranghero habang hindi nag-iisip na napaka-unusual na magkaroon ng estranghero sa bakuran namin, lalo pat may mga bakod kami. Sige po at ikukuha ko kayo ng maiinom na tubig. Doon ko po dadalhin sa main door. Sabi ko sa matanda. Pagkatapos noon ay nagmamadali pa akong kumuha ng isang basong malamig na tubig. At nung okay na ay agad kong binuksan ng pinto, kung saan ay nakita ko nakatayo na sa tapat nito ang matandang babae. Ito na po yung tubig ninyo, ang sabi ko sa kanya. Uminom naman ang matanda at pagkatapos ay binalik sa akin ang baso. Iha, salamat. Pero pwede bang makagamit ng banyo kasi naiihi na ako? Opo, halika at pasok po kayo, sabi ko sa matanda. Yun, Lola Basyang, ang malaking pagkakamali ko dahil pagpasok niya sa bahay, agad na nagbago ang kanyang itsura. Unang lumabas ay ang mga pangil niya, tapos kitang-kita kong humaba ang mga kuko niya at yung mga mata niya ay biglang namula na parang mata ng demonyo. Hindi na siya nagsalita pa at sa halip ay bigla na siyang umatake sa akin. Sigaw ako ng sigaw noon, Lola Basyang, at humingi ng tulong kay Mama. Buti na lamang at nagising si Mama at nilusob niya ang umataking halimaw gamit ang hawak niyang itak. Bigla ko namang naalala ang buntot pagi na nakasabit sa likod ng pinto namin at nagmamadaling kinuha ito. Lumayas ka dito! Hindi ka nararapat sa bahay na ito! Layas! Galit na sigaw ni Mama habang iniitak niya ang halimaw. Pero hindi nagpatinag ang halimaw, Lola Basyang. At sa halip ay umatake din ito kay Mama. Dahil dito ay napilitan akong gamitin ang buntot page para hatawin ang halimaw. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kayo nauubos. Kakainin ko kayo, sabi ng matandang babae na naging halimaw. Lumayas ka dito, aswang! Layas! Wika ni Mama, halatang hindi siya nagpapasindak sa aswang na kaharap niya. Hanggang sa mula sa madilim na labas ng bahay, isang figura ang nakita kong pumasok ng bahay at nagsindi ito ng posporo. Kung hindi itak ang magpapaalis sa'yo, siguradong itong posporong ito ang tatapos sa'yo. Wika ng figurang pumasok sa loob ng bahay namin. Hanggang sa luminaw na ang imahe at napagtanto kong si Tatay Lito pala ito.
Nang sindihan naman ni Tatay Lito ang hawak niyang posporo, lumiwanag ang buong bahay namin. As in maliwanag na maliwanag. Kitang-kita ko kung paanong sumigaw ang aswang habang tila nasusunog ang kanyang balat sa liwanag. Hindi! Hindi! Narinig kong sigaw ng aswang. Yun ang huli niyang binanggit hanggang sa nilamon na siya ng tuluyan ng liwanag. Nang mawala ang liwanag mula sa posporo, wala nang aswang at tanging abo na lamang ang nakita namin sa may sahig. Naiyak naman ako at niyakap si Tatay Lito. Niyakap naman kami pabalik ng aming haligi ng tahanan. Sa kabilang banda, inamin ko sa kanila na kasalanan ko kaya muntik ng manganib ang buhay namin. Pero hindi nagalit sa akin ang mga magulang ko. Pero sana raw ay nagtanda na ako sa nangyari at palagi kong isaulo ang mga bilin nila sa akin. Nangako naman ako na hindi na yon mauulit pa. At yun nga, Lola Basyang, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. First time kong makakita ng totoong aswang at tumagal ang trauma ko ng ilang buwan bago ako unti-unting naka-move on. Simula noon ay hindi na ako nagkamali pa. Hindi na talaga ako nagtitiwala sa mga estranghero. Sa kabilang banda nang mag-18 na ako ay tinuruan na ako ni Tatay Lito ng self-defense. Kahit na babae ako ay madali akong natuto sa arnis at paggamit ng sandata. Sinama na rin niya ako sa masbate sa tuwing kukuha kami ng agimat naming posporo. Sa ngayon, Lola Basyang, ay normal pa rin naman ang mga buhay namin. Ganun pa rin si Papa, tahimik at madalas nag-iisa sa kanyang kwarto sa labas. Habang ako naman ay sinasanay ko ang aking sarili sa self-defense para kapag dumating ang panahon na kinailangan kong ipagtanggol ang aking pamilya laban sa mga masasamang nilalang o elemento, ay magagawa ko silang ipagtanggol. At yun nga, Lola Basyang, dito na nagtatapos ang aking kwento. Bahala na kayo kung gusto ninyong paniwalaan o hindi. Basta ang mahalaga lang sa akin ay naikwento ko ang aking totoong karanasan. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Christina. Maraming salamat, Christina, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Bahagi na ng kultura at kalinangang Pilipino ang paniniwala sa kakayahan at galing na taglay ng mga agimat at anting-anting. Bagamat ito'y hindi orihinal na nagmula sa atin, ito'y inadopt na natin sa ating kultura at nagawang Pinoy na Pinoy. Maraming kakatwa o kakaibang paraan ang pagkuha ng agimat at anting-anting. Palasak dito ang kwento ng isang matandang ermitanyo na kailangan mong tulungan upang ikaw ay pagkalooban ng anting-anting o agimat. Sa ibang bersyon, ito ay nakukuha mula sa kalikasan tulad ng pagkuha ng puso ng saging habang ikaw ay nakanganga. Meron ding kwento ng pakikipagtunggali sa mga maligno o engkanto gaya ng kapre, tikbalang at duwende para makuha mo ang ninanais mong anting-anting at agimat. Magkaiba ang bisa ng anting-anting sa agimat. Sa Ingles, ang anting-anting ay tinatawag na amulet. Ito ang karaniwang nasa anyong medalyon o kaya ay panyo. Ito ay nagbibigay protection sa nagmamay-ari nito. Samantalang ang agimat naman o talisman sa Ingles ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa sinumang humahawak nito. Ito ay nasa iba't ibang hugis at anyo. Gayunman,
Sa pangkaraniwang Kristiyano, ang mga agimat at anting-anting ay isang panlilinlang mula sa demonyo. Mahigpit itong tinututulan ng simbahan dahil sa taglay nitong kapangyarihan na maaaring makadungis ng iyong pagkatao at espiritu. Nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa mga anting-anting o agimat. Pero huwag ninyong idepende ang buhay ninyo sa mga ito dahil ang tunay na proteksyon ay wala sa mga ito kundi nasa pag-ibig at paniniwala natin sa Diyos at pagiging mabuting tao.